Mayong hapon mga kaigsuonan, ato na ipadayon ang atong lektura. Salamat sa Ginoo nga naay maayong panahon o nakaandam kita sa ato gisabutan nga adlaw Lunes. So karon Lunes o ang Ginoo nagapanalangin sa atong pagtuon og kini ato nga padayonon og ato kani nga higugmaon ang panahon nga diin gihatag niya kanato aron ang ato pagsaysay sa kamatuoran ma-absorb sa atong hunahuna, ma-absorb sa atong alimpatakan, ma-absorb sa atong konsensya, ma-absorb sa atong interest. Kay kini siya nga pagtuon sobra pa ni sa bulawan o sa lapi. Kay ang ato direksyon diri mao ang pagkutkot sa tinuod nga dalan paingon sa kinabuhing dayon. Mao nang sumbingay diri sa Biblia, if there is a will, there is a way. Kung naay tabay, naay dalan paingon sa tabay. Og kining dalan paingon sa tabay mao ni ang plano sa kaluwasan. This is the only way, this is the only direction, this is the only pathway going to the heavenly home. Ang plano sa kaluwasan. Mao gani nga may plano kay aron tun-an sa tao unsa na ang plano. Kay kini ang polo nga plano usa siya ka direksyon nga pagabuhaton. Ang plano usa siya ka idea nga dapat buhaton. Kung mabuhat na og ma-accomplish na, mao na ang happiness. Mao na ang kalipay nga hublas sa tibuok nga kalipay. So karon ang plano nga ato nga buhaton aron ma-happy ta kung ma-accomplish ta, mao na ni ang plano sa kaluwasan nga ato i-accomplish aron ang kalipay nga ato madawat bug-os sa tibuok tang kinabuhi nga wala nay katapusan. So this is the plan of salvation. Kay ang polo nga plan sama sa maghimo ka og balay may plano. So dili na sa mahimong balay kung dili buhaton ang plano. Kay ang plano usa sa ka idea, usa sa ka concept, usa sa ka perception nga dapat intindihon og buhaton. Mao na ang plano. So mao nang may plano sa kaluwasan kay usa siya ka idea og concept nga ato intindihon og ato ikinabuhi og ato i-practice sa atong pagkinabuhi, direksyon sa atong kinabuhi paingon sa direksyon sa mao nga plano sa kaluwasan aron kana nga direksyon nga mao'y plano sa kaluwasan ato nga ma-silsel sa ato alimpatakan og kaning plano sa kaluwasan ang iya nga mga terminology mao ning gitawag nga manifold wisdom of God. Nga diha makita ang dispensation of grace, diha makita ang workmanship of Christ, diha makita ang mystery of Christ, diha makita ang mga terminology sa law, grace, covenant, gift, tabernacle, word of God, o gisaysay dira ni Paul ang blood shedding, the self-denial, the word become flesh and dwelt among us, and being crucified to shed blood. Diya gisaysay na tanan ni Paul. Mao na siya ang mga idea sa plano sa kaluwasan o perception o mga buluhaton nga ato makita sa plano sa kaluwasan. So ang plano sa kaluwasan, giingon ko na nga may responsible person. So ang nagbuhat sa plano aron mahuman, una ang Godhead. Mo nang the Father give, the Son yielded, and the Holy Spirit impress. Mo na siya ang incarnation process ni Christ. Ang una nga responsible person nga naghimo sa plano sa kaluwasan, kung sayutan-on pa nga action, panday, o ang gahimo sa plano sa kaluwasan, engineer.
So ang engineer mao ang Ginoo og ang nagpanday una ang gipadala nga mong iyang anak. Og kita nga mga katawhan, kita na ang mga assisted nga mga workers sa construction sa mao nga plano sa kaluwasan. Gikonstrukta pinaagi sa instruction sa pag-reveal sa plano sa kaluwasan. Gihatag kay Paul nga ato basahon og ikonstrukta ang plano sa kaluwasan. Kita ang mga responsible person sa pag-construct sa plano sa kaluwasan. Kay ang gauna buhat ani ang engineer sa langit. Og ang engineer mismo mao ang nag-implementar as a resource person and responsible person. Gi-implementar niya ang foundation sa plano sa kaluwasan aron maintindihan sa mga iyang kauban nga responsible person nga wailain kita nga mga human being nga iya gusto nga luwason. So ang plano sa kaluwasan na ay manluluwas nga maong ato engineer si Ginoong Hesus og ang Godhead, member sa Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Og si Ginoong Hesus mao ang nagpanday una pag-abot niya diri sa yuta to declare the righteousness of the law back to the will of God in that character, sa iyang karakter, ang righteousness of the law. Gibalik niya sa iyang kabubuton o sa iyang kalooy, sa iyang gihatag nga propitiation, pabor, aron nga ang balaod nga wala matuman dito sa garden sa Eden, ipatuman sa mga kaliwat ni Adan og ni Eva. Mao nang pabor nga kung matuman na nato in spiritual level, sa espirituhanon nga pag-intindi, nga pag-understand, nga pag-comprehend in spiritual level, pointing to the higher form, tabangan na taniya ni Ginoong Hesus. Mutabang na siya. Kay mao nang sulti sa plano sa kaluwasan nga saysay sa terminology nga righteousness by faith. Og kanang faith wailain mao na siya ang bantay sa balaod. It's an action. It's something to do. Act to do. Nga faith means obedience of the law to the target of faith. Kung ikaw may pagtuo nga naa sa Biblia nga gitawag pagtuo, ang target mo maulang ang Ginoo, dili ang yawa. Kung ang target mo yawa, you are not in a spiritual level. You are in flesh. Mao na ang pagkahulog ni Adan og ni Eva tungod sa unod nga ila gigamit dito sa garden sa Eden, ang ilang kaugalingong unod nga concept, unod nun bilang human being. Dira sila natagak og dira na si Satanas nagtrabaho sa tanan nga human being through flesh. So kung imo ipanday ang plano sa kaluwasan pinaagi sa imong flesh, not spiritual level, din si Satanas ang imo gituuhan. Ang target mo sa pagtuo si Satanas. Pero kung in spiritual level, punting to the higher form, ang pagtuo diri nga ginasulti ni Paul, target kay Jesus, nga you have something to do, which is obedience of the law. And the law is the character of Christ. And the law is Christ. So obedience ang pulo nga faith diri, ang iyang definition, ang iyang essence, ang iyang tibuok nga obligasyon sa pulo nga faith is no other than to obey, and that is the act. Your action, it's an act spiritually to obey, to obey. Unsang ubaho tumanon the 10 commandments, which is the character of Christ and Christ himself. Mao na siya ang
plano sa kaluwasan. Mao na siya ang insakto nga concept sa pagsabot sa plano sa kaluwasan, the overall. Ingon dito sa Ecclesiastes 13:12 o 12:13. Okay. Ecclesiastes 12:13. Unsa ingon niya? The whole duty of man, fear God and keep His commandment. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. And that is the deep explanation and understanding how to comprehend the plan of salvation. So, ang plano sa kaluwasan, simple lang kung maintindihan ta ang mga write-up ni Paul nga mauni ang pag-expound sa revelation sa plano sa kaluwasan, diri gihatag kay Paul ug ato intindihon ang write-up ni Paul sa lalom nga pagtuon, logical nga pagtuon, scholarly nga pagtuon. So ang ato nga utok dili ta ikumparar kay Paul, kay unod-non lang ta, counterfeit naman ta ni Satanas. So karon iwanita si Satanas. Ang iyon tang balaan nga espiritu nga dili magdaog ang counterfeit ni Satanas. Magbalik tagtuon sa Biblia, correct and true interpretation of the plan of salvation written in the book of Paul. All wisdom given to Paul is the he expound, mao na sa ang comprehension, mao na siya ang understanding, mao na sa ang manifold wisdom, mao na siya ang tanan nga sari-sari nga klase-klase nga hibalo gikan sa langit nga ato intindihon kana ang gihatag kay Paul o gisulat ni Paul sa iyang mga libro diri sa gitawag nato nga bag-ong katipan. Actually dili ni siya bag-o. Maura gyapon na ang daan og bag-o, maura gyapon na siya ang plano sa kaluwasan. Apan kay si Paul man ang nagsulat from Matthew, Mark, Luke, John, dayon Romans, Galatian, Ephesian, Colossian, Corinthian. Mao nang mga libro ni Paul nga diha gisaysay ang tibuok nga pag-ihibalo sa plano sa kaluwasan nga scholarly ang mga terminology og lalom-lalom ang thought kay tungod si Paul usa ka scholar nga dili ta malibel ang ato utok sa iya, pero kita maintindihan ta kung basahon ta balik-balik ang iyang punto ug ang tanan niya nga kasulatan, dili lang teksto por teksto. So karon ato sabton ug basahon ni ang mga libro ni Paul. So dinhi na pud ta magbasa, padayon ta usa sa Galatian, kay ang Galatian wala pa nato gyud ma utingkay kaayo ang mga controversial nga ingon ako i-random ta na lang ni kay ato lang ig-on ang mga controversial nga wala kayo maintindi sa mga magwawali. Kining mga unod-non nga mga magwawali, wala nila ni maintindihi kay ang ingla pagsabot puro unod-non. So karon ato ni nga pang-uting kayon ang mga controversial nga wala nila maintindihi ang ila pagsabot mga unod-non. So ato ni uting kayon sagi sulti sa Biblia nga spiritual. Let us learn through spiritual level by faith. Kung magsulti ganita by faith, spiritually ang iyang concept, ang iyang understanding og ato siya intindihon nga mauni ang wisdom nga gihatag kay Paul nga iya pod ni Paul gisulat ni Paul nga scholarly ang iyang mga technique sa iyang mga thought, puro scholarly direksyon. So ato intindihon ni kay wala manggod ni matudlo sa scholar pod nga instructor. Ako na under ko sa scholar nga instructor, si Dr. Tumanday. He was a scholar during his time and he was able to have a chance to get this doctoral in theology and divinity because of his scholarship privilege. Pag humanya sa Doctoral of Divinity and Theology dito sa Lumalinda University, nahimo siyang Doctor of Divinity and Doctor of Theology.
Mao ning amo na andiran nga professor nga gatudlo aning law, grace and covenant, love, faith and obedience, gift, tabernacle, workmanship, mystery of Christ, dispensation of grace, and the whole concept about the plan of salvation. Mao ni ang nagtudlo kanamo gitawag nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology in person of Dr. Tumanday. Pero wala naman siya, namatay na siya. Mga 1980s pa, namatay na siya. So kining mga bag-ong graduate, wala gini sila kasabot sa plano sa kaluwasan, kay dili man ni mahandol basta-basta sa wala nagdoktoral nga Doctor of Divinity and Doctor of Theology. So karon gina riiko ko ni kaninyo kay gina recall ko ang tanan ko nga natun-an kay Dr. Tumanday aron masabtan kining plano sa kaluwasan nga mao ni ang inject ni Satanas, gi-counterfeit ni Satanas sa tibuok kalibutan nga mo nang gaingon ko nga ang tanan nga mga magwawali, ang tanan nga katawhan sa tibuok kalibutan na influence na sa counterfeit ni Satanas nga gi-diverse ang truth, corrupt ang communication sa truth, gi-change the truth, gi-change nila ang truth into a lie. Muna ingon ni Paul, they trodden underfoot the Son of God because they changed the truth into lie. And they accept the truth with their own concept through the lust of their flesh. That is the counterfeit of Satan, the lust of the flesh. Mao nang iyang gi-inject dito sa garden sa Eden ug nag-successful siya sa kay Adan o kay Eva nga pag-accept sa binakak ni Satanas because of using their lust of their flesh. So mana karon ang kalibutan, sakom na ni Satanas because of lust and flesh in personal interest, using of the power of the brain, because the preacher wanted to let the world know that they are a good preacher, a good evangelist, a good Bible instructor, but they do not know that they were all under the counterfeit of Satan. They are already snared of Satan because they don't study the real concept of the plan of salvation. They don't learn the teaching of Paul. They don't learn the epistles of Paul, and they misunderstood about the teaching of Paul, and they said to themselves that Paul's writings are very controversial. It's not the real truth because it's controversial. It's not the real truth according to them because Paul write up is very controversial, contradict to the other books, and another box of Paul's write up contradict to each other, and that is in their minds. That is what they discovered in their mind as a fleshly concept of discovering in their minds, and they didn't understand. They did not have any truth behind that concept of fleshly concept. So they misunderstood Paul. That's why Peter said in 2 Peter, you read 2 Peter chapter 3, verse, I think 14 and 15 or 15 and 16. Peter said, the epistle of Brother Paul hard to be understood because it is unlearned by this fleshly preacher. They don't learn it pretty well. They don't learn it deep. They don't want to learn because they misunderstood Paul's teaching.
And they said to themselves that Paul teaching is controversial. It's contradict from one book to another book, and which is wrong concept. And that concept, they adopted that because they were snared by the devil. The counterfeit of Satan is there in their mind already. And that is the work of Satan. He wants to succumb the whole world through his style of being concept of the devil. The counterfeit of the devil. He used the flesh. He used the human flesh. He injected the human flesh. Somehow, he could become, he became successful in that kind of concept, and he injected that to the human mind. And the human mind received that counterfeit of the devil by using the flesh of the human mind in their concept because of the lust of their heart in their flesh. So, they said to themselves, Paul is very contradict. The teaching of Paul is very controversial, and it's contradict from one book to another book. And that is very wrong concept. That is the snare of the devil. And they accepted the concept of the devil. They accepted the counterfeit of the devil. And that is now what happening now in our midst. And that is what we are also living now. We live in this sit up of our mindset. The sitting of our mindset is being maneuvered by Satan. And Satan is the one who give us mindset spiritually. The mindset of Satan's is already formed in our mind. It's already there, planted in our mind. And we accepted the counterfeit of the liar, which is Satan's counterfeit. And the whole world became liar, telling about lying from the truth. That's why Paul said in Romans 1:24 and 25, they changed the truth into lie, and they trodden underfoot the Son of God. And Paul said, who despise the law of Moses, which is the 10 Commandments, that was the advocate of Moses. He preached the 10 Commandments because that was the instruction of the Lord, and Moses received it from Mount Sinai to be taught to the people, to the Israelites, to teach them carefully, to be understood carefully about the teaching of the 10 Commandments as the character of God, the sovereignty of the kingdom of God. And that is the only way to keep the commandment, the only way that the righteousness will be sent back to the human being as their passport to enter in the gate of the city in the new heaven and in the new earth. That is the only way. That is the only pathway. Because the Lord said, my blood vindicated to the cross was the proclamation of the righteousness of the law back to the level of the law somehow, so that when man kept the law spiritually, thoroughly, in spiritual level,
the righteousness from the law will be imputed back to the human being somehow when they become faithful spiritually, not by flesh, but spiritually. They will have a chance to welcome the second coming of Christ and have a chance to enter in to the gate of the city. That's the only way to understand and comprehend the teaching of the plan of salvation, the wisdom of the plan of salvation, the mystery of Christ in the plan of salvation, the workmanship given by Christ to do good as far as plan of salvation is concerned, the favor of for human being is concerned, just to keep the commandments, and the righteousness of the law will be imputed back to the human being who are sinners, and the wages of sin is death if they don't understand the teaching, the wisdom of the plan of salvation. Totally, the wages of sin is death to the sinners. So let us go back to study and understand the write-up of Paul, which is the explanation, true and correct interpretation, pointing to the higher form in spiritual level, the plan of salvation. So let us continue this in Galatians, the book of Galatians, from chapter 4. Let's continue chapter 4, verses 21, and chapter 5, verses 21 to 30, and 31, and chapter 5, verses 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 to 26. Ato ni nga tagaan time aron mahumanta ni kay gusto ko nga maintindihan nato ni ang pinaka-controversial nga write-up ni Paul nga ang gabasa dili kasabot sa mga logic ni Paul, sa mga ideya nga saysay ni Paul. So ato ni nga mahimay-himayon, intindihon nato by text, kanang teksto, by text, teksto to teksto, aron nga ang pagbasa ani nga katong wala kasabot, lalo na kining mga magwawali nga dili kaintindi, gapataka lang wali, sige lang bla bla bla, nga wala ma-interpret ang ilang ginabasa sa write-up ni Paul, ila sudlan dayon, sumpayan dayon nila silang unod nun nga pagsabot, unod nun nga illustration, unod nun nga ideya. Mao ni nga nalipay si Satanas nga ang plano sa kaluwasan wala masabti, nalipay si Satanas nga ang plano sa kaluwasan wala maintindihi, nalipay si Satanas nga ang plano sa kaluwasan na misunderstood, og nalipay si Satanas nga ang balaod giwala na, og nag-ingon nga ang balaod dili makaluwas. Mauna ang gusto ni Satanas nga gi-adapt sa mga gihiruhan ni Satanas ang ilang utok, kay na counterfeit na ni Satanas kining gawali ngang balaod dili makaluwas. So ato ipadayon kani mga kaigsunan, mag-recall tagamay. Okay, mag-review tagamay dire sa not Romans, Galatians 3, chapter 3, verses 22, 21 and 22. Ato ni usa i-recall kay mao ning atong gi-studyan last time, ug ato i-recall ang punto nga ato na intindihan. Please understand kung unsa akong itudlo diri, isilsil sa inyong alimpatakan ug ayaw na ninyo kalimti. So ato ni i-review gamay, no? Recap ta gamay. Bersikulo 21 sa chapter 3 of Galatians. Balik ta sa chapter 3 of Galatians 21 and 22. Ingon niya dire, basahon ko. Is the law then against the promise of God? Munang ingon ni Paul. Ingon niya, is the law then against the promise of God?
Kay ang pagsabot manggod sa mga gihiruhan ni Satanas ang ilang utok nga ang promise sa Ginoo mao na ang grasya ug ang pagtuo. Wala nang balaod kay wala sila kasabot nga ang grasya, mao ra pud nang balaod, mao ra pud na si Jesus. Ang pagtuo target kay Jesus, ang iya na nga interpretation, obedience. Obedience. Basahan nyo ang Romans 1:5. Pila ko na ibalik-balik. Acts 6:7. Ang meaning sa pagtuo, obedience. That's why Christ said, if you love me, keep my commandments. Gisulti sa batanon, gusto ka maluwas, bantay ang sugo. Klaro na ginakaayo nga, ang sugo makaluwas. Kay si Jesus, logical kaayo. Dili siya gusto nga spoon feeding ta. Aron ba, gamiton tang atong utok, aron dili ta matintal ni Satanas. Kay kung spoon feeding niya ta, tintalon lang yapon ta ni Satanas. Kay dili man dugay sa atong utok. Dili magdugay, basta spoon feeding. Dili magdugay. Pero kung ato gitun-an, gihimay-himay tagid pagsabot, maglalom ang atong pagsabot og mag-widen og ma-expound ta maayo og ma-develop ta maayo. Ma-weave ta maayo, dili ta nagyud malimtan. Mao nang gusto sa Ginoo. Gamiton tang atong utok, dili kay spoon feeding. Muna nga, faith means obedience of the law. Obedience of the law. Basahin ninyo ang Romans 1:5. Arong yung maklaro ninyo. Kay dili mo madawat ang grasya o ang apostleship kung dili gihatag kanimo. Pinaagi sa pagtuman. Pagtuman kay Ginoong Hesus nga mao ang balaod. Si Ginoong Hesus nag-ingon, the law is holy and just. And the 10 commandments is also the lamb, unholy and just. Ngano naga balik-balik ang sulti sa isa ka teksto? Gisulti ang law, gisulti ang commandments. Because Christ and commandments, they are one and the same thing, and they are inseparable. Dili sila ma-separate. Mao na ang mystery. Dili na ninyo tungkara ang iya ka lalom-lalom nga pag sabot ana girebel na dire sa Biblia, mao nang ato intindihon nga law and the 10 commandments, they are one and the same thing, and they are inseparable. That is the mystery. Kung mag-ingon si Jesus, gusto ka maluwas, bantay ang sugo, inseparable na siya. Si Jesus po nag-ingon, if you love me, keep my commandments. Inseparable na siya. Ngano ingnon man nimo nga ang balao dili makaluwas, gibutangan mo barrier of separation. Mao na si Satanas, gibutangan niya barrier of separation. Ang sulti sa Ginoo nga, kung mukaon ka, mamatay kang totoo. Usab ni Satanas, gibutangan niya barrier of separation. Dili ka mamatay nga totoo, mamuklat imo mata ug masama ka sa Ginoo. Mao ra gyapon ang imong gisulti nga ang balao dili makaluwas. Kay walay kamot, ang balao dili makaluwas. Kay pulong lang na ang manluluwas si Ginoong Hesus kay a person. The law also is a person. Grace also is a person. Sa plano sa kaluwasan, grace is a person. Law is a person. Mao na sa ang concept sa plano sa kaluwasan. So ato ni intindihon karon ang sulti ni Paul diri sa Galatians chapter 3 verse 21 and 22. Ingon niya, is the law then against the promise of God? Basahan nyo ng inyong Bible. Gamitan nyo ang King James Version. Aron walay question. Walay hokus-pokus. Ingon nyo diri sa verse 21. Is the law then against the promise of God? Nangutana si Paul. Muna iyang pagsulat. Muna iyang pagsaysay. Aron masabtan sa tao. Gibutangan niya question mark. Ingon niya. Karon, ang balaod ba? Nagasupak sa promise sa Ginoo? Okay. Padayon niya sentence. Ingon niya. God forbid. Klaro kaayo. God forbid ang Ginoo. Unsa? Masuko niya na. Dili na. Gasumpaki ang balaod sa iyang promise. God forbid. Dili na mao nga mag-ingon ta nga ang balaod gasumpaki sa promise sa Ginoo. Dili na mao. God
forbid, ingon ni Paul. Padayon, for if there had been a law, ingon niya, for if there had been a law, tungod, gani, nga kung dinha na ang balaod, ingon niya, naa na diya ang balaod, diya na ang balaod, ingon niya, for if there had been a law given which could have give life, gibutang na diya ang balaod, gihatag na diha na, kay aron maghatag kinabuhi. Klaro? Nya kinsa man basa-basa aning magwawali ngang balaod dili makaluwas ngang balaod gatag kinabuhi tungod sa imong pagkasalimpapaw nga nagabasa-basa kinsa ka nga kasinggit ngang balaod di makaluwas wa mo ni gibasa o wala pud nimo na intindi kung nabasa mo. Si Paul, ang utok ni Paul diri pareho sa utok sa tawo. So ato intindihon maayo ang sulti ni Paul kay si Paul special ang iyang utok. Usa siya ka tawo nga may espesyal nga utok. Dili ang iya utok sama lang sa ordinaryo nga tawo. Mao na akong punto. So intindihon mo ang sulti ni Paul, utok-utoki na og basa usab og laluma ang imong pagsabot. Use your frontal lobe. Ingon ni Paul, God forbid, for if there had been law given which could have given life. Diya nang blaod, o ang blaod mong hatag kinabuhi. So ayaw pagsinggit ngang balaod dili makaluwas. Ingon niya, verily righteousness, continuation, verily righteousness should have been by the law. Yang ano masinggit man kang ang balaod dili makaluwas. Pareho ra mo ni Satanas nga nag-ingon kay Adam kay Eva, ayaw pagtuo ana nga mamatay kang totoo. Kauna ba kay muklat imo mata, masama ka sa Ginoo. Kung nagsulti si Satanas ana dito kay Eva, kung magsinggit ka ngang balaod diri makaluwas, walay diferensya ang inyong pagbinakak. Walay diferensya. Ang imong amahan mao ang yawa kung kinsa man kang gasinggit ngang balaod dili makaluwas. Kay wala mo gibasa tarong ang right up ni Paul nga mao ni ang plano sa kaluwasan. This is the only pathway. The right track pointing to the higher form in spiritual level. This is the only way to welcome Christ during second coming. This is the only truth. Right up by Paul nga gitawag plano sa kaluwasan nga iya gi-receive ang revelation o iya gisulat diri, gi-express siya diri through writings nga imo intindihon. Ang plano gani, ideya kana nga imo buhaton aron ka maka-accomplish sa plano og malipay ka. There is a real happiness after you accomplish the plan. So ang plano mauni, intindiha og maintindi mo na may peace of mind ka na. Ingon ni Paul, Christ is our peace. He is the Prince of Peace. Yang imo lang naintindihan si Christ. Wala mo ginaintindi ang instruction ni Christ o ang requirements ni Christ. Mo nang inyong wali-wali nga si Christ-centered message. Christ is the center. Mora na inyong nahibawan. You are only good in terminology. You are only good in your own fleshly thought. In your own pride. In your power of the brain, which is in the flesh. Because of your lust in the flesh. So ingon-ingon dayon ka mga Christ-centered method. Christ-centered message. Christ is the center. Mora na inyong nahibawan. You are good only in publicity of your thought, which is in flesh. Fleshly comprehension. Fleshly attitude. Fleshly objective. Fleshly expression. Because of the power of the brain. And that is
what you have inherited from the counterfeit of the devil, because you are now succumbed by the devil and you are now snared by the devil. Whoever you are teaching about the law cannot be saved, you are snared by the devil. Basahan nyo maayo ang sulti ni Paul. Basahan nyo maayo ang teaching ni Paul. Wala ni si Paul ga contradict. Lalom lang siya manulti nga dili mo na punting ang iyang thought pointing to the higher form. Mao nang naingon ka nga controversial kay pirti ka unod nun ang imong pagbasa og pagsabot. So basahon ta padayon. Ingon niya usbontang 21 3:21 of Galatians chapter 3 verse 21. Is the law then against the promise of God? God forbid. Dili na tinuod. Sayop ka na nga panghuna-una, ingon ni Paul. For if there had been law given, which could have given life. Ang balaod dira na. Kung gihatag na dira ang balaod, na dira ang kinabuhi. Uban sa balaod. Continue, ingon niya. Verily, righteousness should have been by the law. Nya unsaon mo na pagsabot? Musinggit gyapon kang balaod dili makaluwas? Asa man nimo gibutang ang imong salabutan? Kung naka-eskwela ka tinuod nga theology, ngano wala man na nimo gi-interpret og tarong og iwali didto sa charts. Mao nang una nga isulti nyo sa charts ang idea sa Bible, ang thought sa Bible, og ang understanding sa Bible. Ayaw dugangi sa imong idea. Maingon-ingon na ba kamo dayon nga, mao ning akong idea oh. Mao ning teksto gibasa mo. Dami ingon ka daw, mao ning akong idea. Ayaw dugangi idea ang teksto nga gibasa mo. I-interpret ang direksyon sa thought sa teksto og mao ra na isulti didto sa mga kaigsuonan, lalo na kung gakanda ka mog leksyon. Ayaw dugangi sa imong idea kay wala na nagsulti ang plano sa kaluwasan. Kung magbasa ka sa write-up ni Paul, dugangi sa imong idea kay aron maluwas ka. Wala. Ang idea mismo o ang thought mismo, mao ni ang gisulat ni Paul. Mao ra ni imo intindihon og i-explain maayo. Ingon ni Paul, don't let corrupt communication out of your mouth, but edify the thought of the plan of salvation and teach to the hearer. Edify the writing of Paul and preach to the hearer. Let the hearer understand what is that thought of Paul, and you edify, i-explain maayo, isay-say maayo ang sulti nga ginisulat ni Paul o ang idea nga gisulat ni Paul. Maura! Isay-say dito sa mga nagapaminaw sa church, sa mga brethren. Ayaw dugangi sa imong idea kay wala nagingon ng Biblia nga ang imo idea plano na sa kaluwasan. Wala. Wala diri na sulat sa Bible nga ang idea sa nagabasa sa Bible mahimong plano sa kaluwasan, madugang sa plano sa kaluwasan. Binugo na. Wala gasulti ang Biblia diri. Bisan kinsa nga magdugang ni ana, makaingon ko nga binugo na ang iyang panghuna-huna. Kay wala gaho sulti ang Biblia nga dugangan mo idea kay ang plano sa kaluwasan aron ka maluwas. Ang plano sa kaluwasan mao na nang idea unsay buhaton nga gi-expound ni Paul nga gitudlo siya sa Ginoo nga mauning isulti para maluwas ang tao. Maura, that's all, ayaw dugangi. Maghimo-himo pug kag imong idea, maghimo-himo pug ka sa imong perception. Kanang imong perception snared na ni taning, counterfeit na ni taning, ano man, unodno na kalibutano na ang iyang punting. So dili na siya madawat kay ang Ginoo spiritual level. Mao nang pagbasa sa Biblia, ayaw dugangi ang iyang thought. Ayaw diverse. Ingon ni Paul, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Unsa pa? Don't be carried about diverse and strange teaching or doctrine, but accept the dispensation of grace. Morning plano sa kaluwasan. Dili ang imong doktrina, dili ang imong diverse concept, dili ang imong pagalingong unod nun nga magsaysay-saysay dito nga aron ingnon bright ka, aron ingnon champion ka nga magwawali. No. Ang Biblia wala ni gapa champion dire. Intindihon ta ang Biblia,
Isulti ta sa mga kaigsunan unsay interpretation sa Biblia. That's all. Maura. Wala nag-ingon ang Biblia diri nga mag-champion ta. Mag-bright gyud ta aron champion ta paminawon, aron maayo ta magwali, kay aron maluwas ang nagapaminaw nato. Wala. Ang ingon lang sa Biblia, don't diverse strange doctrines. Let no corrupt communication. But edify, isay-say maayo ang kamatuoran. Maura. Ayaw dugang-dugangi sa imong ideya nga unod nun. So basa ta sa 22 na ta. Sa 22 na ta. But the scripture hath concluded all under sin. Nya inyo na po na nga misunderstood kay nga naman. Pagkabasa nyo nga murag lisod kaayo, maingon na daw ka mga tanawa contradict lang kaayo. Controversial kayo nga statement. Kay dili mo ganahan sa lalom-lalom nga sabot pagtuon kay gusto niyo ang dawat limpyo nga litag ni Satanas. Katong episode 8, mao ra to inyong gisaligan kay litag ni Satanas ang inyong pagsabot, gilitag ni Satanas ang inyong utok. Ang episode 8, lalom to nga logic ni Paul, siya ang gasulti ato si Paul, gilogic niya kay nag-explain na sa nga daan about grace nga si Christ, about gift nga si Christ. Ang law si Christ. Ang obedience mao ang faith means obedience. Gisulti na ng ada ni Paul sa Roma. Munang sa episo gipangsulat niya ni aron maladjik niya kita aron maguna-huna ta og tarong. Pero si Paul ang iyang punto ana aron lang maka champion pud ta sa lalom nga spiritual level aron dili ta malitag ni Satanas. Kay kung unod nun lang imong pagsabot, ingon daw ka nga, we are saved by grace. Ang blaod dili na makaluwas, mao nang litag ni Satanas. Number 1 na ka nga gisnerd, gilitag ni Satanas, gi-counterfeit ni Satanas. So basahon ta ang 22. Kay aron maingon na po kamo nga controversial. Mao gani nga pun anta maayo, kay ingon ni Paul, study hard. Work out your salvation with fear and trembling and learn and understand about my knowledge in the mystery of Christ. Mao na ingon ni Paul. Nya, mingon dayon ka mga controversial na. Kanang wali ni Bal, controversial na kay kitaya, insakto na ta kay ang balaod, dili na makaluwas. Ang kay Bal na, controversial na. Mao na ang inyong concept nga unod nun, litag ni Satanas, counterfeit ni Satanas. Mao na ingon ni Paul diri, because of the flesh. Lust of the flesh. Okay, dirita sa 22. Balik na ta. Basa. 22, verse 22 of Galatians 3. Ingon niya, but the scripture hath concluded. Kining kasulatan, ingon ni Paul, nag-conclude na. Naanay, conclusion, concluded na. Nasabta na. Ingon niya, concluded all under sin. Gipasabot na sa Biblia nga katong tanan nga mga malinapason mo nang gitawag under sin. Malinapason sa balaod. Mo nang thought ni Paul, ang Biblia i-interpret ayaw literal og ayaw pasabot nga imo lang nga unod nun nga literal. Literal kayo mo nang episode 8, giliteral mo, ingon daw ka nga, you are saved by grace kay literal. Gikatawaan ka ni Satanas, gabuhak-hak si Satanas sa imong utok nga literal. Ingon niya sa 22, but the scripture hath concluded all under sin. Naingon na ganyan si Paul nga, if you are under the law, you are also under sin. Ano man, kay kung under ka sa balaod, the watch of the law, among gabantay nimo, gibantayan kapod sa balaod, kay under ka sa balaod nga naman, kay nagalapas ka, nagpakasala ka, mo nang bukdon ka sa balaod, mo nang you are under the law, you are under sin. Mo nang punto ni Paul. Mo na makaingon lang yung ko nga ambot. Ako bogo man ko sa klase, wala iko gaingon nga bright ko. Wala. Pero sa dili lang pahambog-hambog, kung subayon nyo ang akong gikan sa grade 1, naman ko'y mga honor roll.
Pag high school na nako paingon sa college, wala na ko ga-after honor. Kaya ako lang una-una, masabtan ko lang ang lecture, makakuha lang ko above average, okay na. Kay dili ko ganahan anang honor kay daghan ta responsibilidad. Daghan ga tan-aw nato, bantayan ang atong lihok kay honor god. So di ako naintindihan nga it's not good to become an honor student. So ako dili ko honor, I'm not an honor student. Pero masabtan ko man ang punting sa gitawag spiritual level, pointing to the higher form. Masabtan ko man kay ingon ni Paul, understand the mystery of Christ. Understand my knowledge about the mystery of Christ and the manifold wisdom of God. It's the intents of the heavenly power, or the heavenly power, and the principalities in the heavenly power. Their intents that the church should know this manifold wisdom of Christ, the mystery of Christ. So, dili na kinanglan nga mag-honor student ta kay naman tay frontalob. Let us be matured how to think deep the study of the plan of salvation in the epistles of Paul. So let us learn together a little bit deep. Let us use our coconut shell. That is the parable of others, intellect people. Use your coconut shell. Okay? Sa 22 ingon niya, but the scripture hath concluded all under sin. Sa to pa, ang tanan nga mga makasasala, under sin, under the law. Nga naman under the law ka. Kay, under the watch of the law, you transgress the law will run after you. So, you are under the law. Mo nang ginamin ni Paul. Under sin. Nga that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Klaro kayo. Katong mga under sin, meaning mga makasasala. Ang promise sa Ginoo, ila lang madawat kung sila magtuo. Believe means obedience of the law. Faith, love, believe, and obedience, they are one and the same thing. Maunang faith, love, and obedience or believe. They are one and the same thing. Meaning, obedience. Faith means obedience. Love means obedience. Believe means obedience. And obedience is obedience. Maunang understanding sa Biblia. Maunang gitawag plan of salvation. There is a mystery in the plan of salvation. And that mystery, so-called the manifold wisdom of God. Meaning sa manifold, klase-klase nga pamaagi sa Ginoo ang iyang comprehension nga dili matungkad. Pero kay girebel kay Paul, ang girebel lang kay Paul, mong ato intindihon nga mauni ang gisulti ni Paul. Mauna sang pagsabot sa Biblia. Okay, basahon ta. But the scripture hath concluded all under sin, that the promise by faith in Jesus Christ might be given to them that believe. Promise by faith, meaning obedience of the law. Gihatag lang adto sa mga katawhan nga nag-believe, meaning nagtuo, nag-faith gihapon. Mao na siya ka logic si Paul Manulti. That is Paul in his intelligence, in his being scholar in their minds, intellect, in their comprehension. So scholarly. Mao na si Paul magsulti. Faith, believe, love, they are one and the same thing. Mao nang ingon niya, but the scripture hath concluded all under sin that the promises by faith of Jesus Christ. Ang promise nga magtuman kay Ginoong Hesus. Magtuman. Kinsa may tumanon? Si Ginoong Hesus. Unsa man ingon ni Ginoong Hesus? Dili man nato madritso tuman si Jesus. Ang iya gisulti among tumanon. Unsa man gisulti niya? If you love me, keep my commandments. If you want to be saved, ingon niya sa batanon,
Tumana ang subo. Mao nang gisulti ni Ginong Sos. Mao nang ginamin ni Paul nga faith in Jesus Christ. Unsa man i-faith nato kay Jesus Christ, unsa man ang atong tumanon kay Jesus Christ, ang iyang pulo nga bantayi ang subo. Mao na sa ang logic. Nakakuha man ka kamo logic. When I was there in the portal of Mountain View College, there was a subject so-called logic. Then, because of my interest, I took logic in one of the instructor there. I think they are English teacher. So, I took logic subject. Ang logic, just a matter of understanding and comprehension depth. Murag lang siya og gyapon og mathematics nga. If you don't have any imagination in your understanding, just a matter of understanding and comprehension and imagination, it's hard to become a good mathematician student. Just a matter of understanding. Maura po ng logic. Pag-ingon sa maestro nga, all flying birds or flying animals or birds, all birds can fly. Ingon sa maestro, all birds can fly or flying animals belong to birds or fowl. All fowl or birds or flying animals are birds. All flying animals, all birds or flying animals are birds. Muna ingon sa teacher, all flying animals are birds, like fowl and birds. All flying animals are birds. And then, he continued, he said, Oscar, and he said, or John, he said, John can fly, therefore, John is bird. Intindihan nyo ang logic. All flying animals are birds. Muna ang yang una nga statement. John can fly, therefore John is bird. Right or wrong? Muna siya ang logic. So, all flying animals are birds. John can fly, therefore John is birds. Right or wrong? Of course, very wrong. Wrong, because John is not birds but a human being. Ang una lang ang statement niya, all flying animals are birds. John can fly, therefore John birds. Wrong, because John is not a bird. John is a human being. Maura na ang logic. Simple lang kung imo gi-comprehend maayo ang imo imagination o gi-understand, just a matter of understanding. Mao nang logic. So diri si Paul nagsulti siya. But the scripture hath concluded all under sin, verse 22, that the promise by faith of Jesus Christ. Mao nang logic ni Paul. Ang pagkamatinumanon sa kay Jesus Christ. Unsa man ang pagkamatinumanon kay Jesus Christ? Jesus said, keep my commandments if you want to be saved. And the love of God is to keep the commandments. Mao nang logic ni Jesus. Mao nang gisulti ni Paul. Ingon niya, hath concluded all under sin that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Unsa man ang promise ni Jesus Christ? Righteousness. Unsa man ang iyang logic dira? Faith means obedience kay Jesus Christ. Unsa man ang i-obey kay Jesus Christ? Dili man ta ka-obey kay Jesus Christ nga siya lang. May gisulti si Jesus Christ. Unsa ingon niya? Keep my commandments. Mao nang logic.
Intindihan nyo ang Bible true and correct interpretation. Dili literal o application. I-apply dayon ninyo nga literal. Mao nang logic ni Satanas. Mao nang counterfeit ni Satanas. Kay giliteral nyo o inyo gi-apply nga wala ninyo gi-interpret pointing to the higher form in spiritual level. Ing inyo ya gi-logic ang logic ni Satanas. Dili ang logic ni Paul nga gisulti sa Ginoo. Tumana ang sugo. Mao nang ako logic. Gilajik pod ni Paul through faith. Mao nang wala nag-intindihanay, nagsumpaki ang utok ni Satanas ug ang utok sa Ginoo. So gi-accept nyo ang utok ni Satanas. Katong gasinggit nga ang balaod dili makaluwas. Mao na siya ang direksyon sa kalibutan. Gilitag ni Satanas ang tibuok nga tao sa kalibutan, apil ng mga magwawali nga wala nagtuon sa plano sa kaluwasan. Kaya nagsinggit nga ang balaod lisod, ang balaod dili makaluwas. Ato na ipadayon mga kaigsonan. Balik na ta diri sa chapter 4. Aron maintindihan tagyod ang mga manifold wisdom nga hatag kay Paul nga mauni ang gisulat ni Paul nga ato dapat intendihon aron mahuman ang plano sa kaluwasan nga ato gina-construct pinaagi sa atong utok ug sa atong kasing-kasing ug sa atong lalom nga comprehension. Kay kung maintindihan ta na ang plano sa kaluwasan, nanatay peace of mind, may happiness na ta and ready to welcome the second coming of Christ. So basahon ta ang chapter 4 na. Lukso ta diri sa verse 21. Ingon niya, tell me, basa ta, 21, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? Ngano ana man ang style sa pag-sentence ni Paul, pagsulti ni Paul sa iyang write-up. Ingon niya, verse 21 of chapter 4, maglukso-lukso lang ta, dili tahot doon ang isa ka chapter kay, ang uban, self-explanatory na diri lang sa mga teksto nga controversial kunohay katong gabasa nga wala nagaintindi sa spiritual level, controversial kunohay. So ato ni basahon aron unsa nang ilang gisulti nga controversial. Basahon tang 21 ingon niya, tell me ye that desire to be under the law, kama do ye not hear the law? Kung saan na pag binisaya na to, ingon niya, sulti ko, ye that desire to be under the law, kamo, nga nagahuna-huna, nga maglapas sa balaod, because under the law means you are transgressor of the law, so you are under the law. Kung wala ka nagatransgress sa law, wala ka sa under sa law. Kaya nga naman, wala may gukod ang balaod sa imo, di ka man gukdon, dili ka man pinaltihan, munang wala ka sa under sa law kung matinumanon ka. Pero kung under the law ka gani, na ang balaod gabantay nimo kay gukdon ka sa balaod, kay pinaltihan ka sa kamatayon. Mao nang ginamin ni Paul, under the law. So basahon tayo niya, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? Mao na si Paul magsulti. Nindot kayo kung naintindihan nyo. Pertig yung klaruha kung naintindihan nyo ang iyang sulti ni Paul. Kamo ba ingon niya nga nagahuna-huna kamo nga maglapas sa balaod, mo nang bot niya pasabot under the law. May desire kamo nga maglapas sa balaod, ingon niya. Wala ba mo kadungog sa balaod? Ingon niya. Do you not hear the law? Wala ba kamo kadungog sa balaod? Nga ang balaod patyon kamo kung maglapas mo. Mao nang gusto ni Paul nga imo intendihon samtang ginabasa mo ang iyang kasulatan. I-interpret pointing to the higher form. Mao na ang plano sa kaluwasan. Interpret the teaching of Paul in a spiritual level. Ingon niya, tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law? Wala ba mo ka dungog sa balaod? Nga ang balaod, gukdon yun mo kung maglapas mo sa balaod. If you are under the law, meaning malinapason. Kada sulti ni Paul, lalom ang iyang statement, intindiha lang, intindiha. Kay maintindihan mo gani,
mahanaw ang imong kasing-kasing og may peace of mind ka na kay naintindihan mo si Paul. Dirita sa 22 na, ingon niya, for it is written, gisulat na, ingon ni Paul, that Abraham had two sons. Karon comparison niya na si Abraham kung unsa ang learning points sa kinabuhi ni Abraham. Mao ning gusto ni Paul. Maintindihan ta unsay mga privileges ni Abraham, unsay mga benefit ni Abraham, unsay mga pros and cons sa kinabuhi ni Abraham, unsay mga disadvantages and advantages sa kinabuhi ni Abraham. Mao ning gusto ni Paul nga isulti sa ato nga ato intindihon diri sa Galatians 4. Okay, 22 na ta. 22. Ganina gibasa ta ang 3, 21 and 22 man. Karon nagbasa ta diri sa 4, 21 and 22 na ta. Ingon niya, for it is written that Abraham had two sons. Okay? After the flesh, but he of the free woman was by promise. Naintindihan nyo na? Kining mga pastor, usay maintindihan na nila, pero ginabuta-buta lang nila. Dili sa tinarong nga pag-intindi. Kay ila na doon bahin man na kay Sarah o kay Isaac, kay Hagar o kay Ismael. Mora nang ila naintindihan. Very poor. Hapaw kayo nga pag-intindi. May learning point si Paul nga ginasulti diri sa mao nga pagsaysay niya ang pros and cons ni Abraham og ni Sarah og ni Hagar. Kasabot mo unsay pros and cons? Ang disadvantages and advantages and the learning points about their learning lessons between the conflict of these two women, the free woman and the bondwoman, and the flesh son and the promised son. Mao ning gusto ni Abraham nga makuha ta nga leksyon. Dili ni sa ingon nga, maingon lang daw niya, about raman na kay Abraham, o kay Hagar, o kay Sarai, o kay Ismael, o kay Isaac. Mao raman na. Balhin ta nga to nga, basa kay naintindihan ta na na. Mao ra na inyong nahibawan. You are only good in your logic counterfeit by Satan because of flesh. Lust of the flesh. Fleshly manner lang ka. Inudnon lang ang imong concept. Wala na yung spiritual nga insakto. Wala mo gigamit ang spiritual level kung dili. Worldly and fleshly level. Intindiha si Paul. Dili intindiha ang imong kaugalingon. Muna ingon ako, ang Bible ayaw ihaom sa imo. Ikaw among maghaom sa Bible. You give yourself to the light of the Bible. Dili kay ang Bible, ihaom mo sa imo. Do not put the Bible in your flesh. But put your flesh to the Bible to become spiritual level. Okay, basahon ta. Padayon ta. Ingon niya, for it is written that Abraham had two sons. The one by a bondmaid. Munang kay Hagar, bondmaid. And the other by a free woman. Ang free woman, mauna siya si Sarah. Okay. 24. Which things are an allegory. Murag nanay dilima. For these are two covenants. Naay allegory. Parang nagkagubot-gubot. Ingon niya. Which things are an allegory. For these are the two covenants. Tanawa. Gamit ni Paul dire ang covenants. Unsa man ang covenants? Testamento. Pero sa plano sa kaluwasan, ang covenants, 10 commandments, testamento gyapon. Pero may word na siya nga napulo, 10 commandments. Diriya sa allegory, sulti ni Paul dire sa between Sarai and Hagar, ingon niya, and Ismael and Isaac, ingon niya, for these are the two covenants. Unsa man ang namin?
sa two covenants diri. Ang duwa ka istorya o testamento sa duwa ka bondwoman o free woman and Ismael from the flesh and Isaac from the promise. Mao ni ang ingon ni Paul nga two covenants. Ang isa ka covenants promise. Ang isa ka covenant in fleshly direction. Ang isa in spiritual direction. Mao na si Paul magsulti. Ang covenant diri between the flesh and the promise, spiritual and the lust of the flesh. Nasabtan nyo na ang gitawag nga covenant? In the plan of salvation, gibutang dito sa Mount Sinai, verse 28 of chapter 34, verse 28, gibutang dito, the 10 commandments, mao na saya ang plan of salvation. Pero sa conflict ni Sarai og ni Hagar, ang covenant dira, ang fleshly lust og ang promise spiritual kay si Isaac, son of promise. Si Ismael, son of the lust of the flesh. So there are two covenants from promise and from lust of the flesh. Naintindihan nyo na? Ambot lang, kung asa ginabutang ang inyong utok, kamong manggwawali nga dili ka intindihan ni. Okay. Which things are an allegory for this are the two covenants? The one from the Mount Sinai. Klaro. Ang usa from the Mount Sinai. Ingon ni Paul. Which gingereth to bondage. Katong Mount Sinai, mga kaliwat to ni Hagar. Nga, nahimong mga badlongon, bandits. Gingereth bandit. Sa to pa, mga kaliwat sila, gikan sa ilang pagkaanak, ginger manner, no? Gender manner, gindereth. Meaning, ang ilang nga klase, babae man o lalaki, mo nang ilang gender. Babae o lalaki. Pero, bandits, mga badlongon, okay? Mga salawayon. Muna ingon diri ni Paul. Ang katong kauban nila ni Moses sa Mount Sinai, daghan ditong mga kaliwat ni Hagar nga mga gikan sa bandmaid. Unsa man ang bandmaid? Gi-unite lang nga dili free woman. Gi-unite siya nga sulugoon ba? Bandmaid. Okay? So, lust of the flesh, ang labas ingon ni Paul. Og dire ang isa, covenants of the promise, si Isaac. So, ingon niya sa 24, which things are an allegory, for these are the two covenants, na ay pagkagubot sa duwa. Ingon niya, the one from the Mount Sinai, katong mga badlongon nga mga genderet, katong mga kaliwat na sa mga anak-anak na nila sa mga kaliwat ni Hagar. Agar, okay? Dire sa kasulatan ni Paul gitawag Agar. Pero sa uban nga terminology gitawag nila Hagar. Pero dire kay Paul ingon niya Agar, which genderet to bandits, which is Agar. Okay, 25, ingon niya, for this Agar is Mount Sinai in Arabia. Klaro? Ang Mount Sinai, dira sa place sa Arabia, nga dira si Agar. Ngang iyang mga kaliwat, mga bandits sa panahon dito sa Mount Sinai. Nga nakauban dito sa kay Moses. Mga bandits sila sa Mount Sinai. Kaya ang kaliwat sa mga Israel, dira na sa panahon ni Jacob, sa kay Isaac. Pero ang kaliwat ni Agar,
dito sa Mount Sinai kaliwat na ni Ismael nga nahimong bandits. Okay? Mga badlungon. Okay. Ingon niya, for this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, even in Jerusalem, and is in bondage with her children. Katong mga badlungon nga naa sa Jerusalem naman to'y mga iskriba o parisiyo, mga kaliwat to sa bandits. Sa testament of the flesh, not testament of the promise. Mga bandits. Okay? But Jerusalem which is above, 26 na ta. But Jerusalem which is above is free. Kanang Jerusalem which is above is free. Meaning, wala na siya na bandits. Free na siya. Pero daghan dito ang kaliwat sa mga bandits dito sa Jerusalem. Which is the mother of us all. Munang Jerusalem. Free. Ang gitawag na ni Paul nga mother of us all. When we speak about Jerusalem, it is a holy place. There is a big church or synagogue in Jerusalem where God dwells in His house in Jerusalem. Di ba, digto man si Jesus nagpang latos. Kaya ingon niya, gihimo nyo nga market ang balay sa akong amahan. So Jerusalem is a holy place for the house of the Lord. So ingon niya, but Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice thou barren. 27 na ta. For it is written, rejoice thou barren, that bearest not, break forth and cry, thou that travelest not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Naintindihan nyo ba? Ingon niya, for it is written, gisulat na, kalipay, rejoice, thou barren that beareth not. Katong kamo dira nga, exclusive kamo mga barren, nga wala nagadala. Wala mo nagadala. Break forth and cry, thou that travelest not. Wala mo ga-travel sa kinabuhi sa mga genderet in Mount Sinai. Muna ingon ni Paul dire, wala kita anak. For the desolate hath many more children. Okay? Katong mga badlungon, mga desolate, daghan nga mga kaanakan. Ingon niya, daghan nga mga kaliwat than she with hath an husband. Buot pasabot ni Paul, ang kaliwat ni Agar, pertig yung badlungon daghan. Pero ang kaliwat niya ni Sarai, ingon niya, ingon niya, than she which hath an husband. Because si Sarai, tinuod niya ang bana si Abraham. Girilay lang siya ni Sarai dito kay Hagar for the cause. Kung saan cause? Because Abraham wanted somebody nga mag-inherit sa iyang mga kabtangan. So nauna si Ismael sang sakay Isaac. Kay si Isaac is a promised son. So muna ingon diri ni Paul, many more children. Kato si Hagar nga mga badlongon. Kay after of the last lang to para mang-inherit si ang kabtangan. Pero si Isaac nga son of promise gyud nga gi ingna na lang siya sa Ginoo nga paanakon ta lang ka kay naghamkon man gyud si naghope man gyud nagdamgo man gyud si Abraham nga makaanak gid sa kay Sarai nga free woman dili sulugoon. Nangandoy pod si Sarai kay murag na
inggit pud sa kay Hagar nga may anak na kay Ismael, nag-atensyon na si Abraham kay Ismael. Muna nga nagpangandoy gid si Isaac. Si Sarai nga makaanak nga mao si Isaac. Kay aron mabalik ang pagtagad ni Abraham sa iya nga legal gid siya nga asawa ni Abraham. Muna nga nakita sa Ginoo na nga pangandoy, nakita sa Ginoo na nga dream ni Sarai gitagaan sa Ginoo through promise son. Mao ning pagpasabot ni Paul dire. So ingon niya, for the desolate hath many more children than she which hath an husband. Katong si Hagar nga daghan mga anak nga mga badlongon, komparar kay Sarai nga tinuod yun nga may bana nga legal. Si Hagar dili legal kay last of the flesh lang siya, aron lang unta nga may manubli sa kabtangan ni Abraham. Pero kay naluoy man ang Ginoo kay Sarai, tagaan niya promise gid si Sarai nga sige lang kay tagaan ta pug ka anak bilang legal nga asawa ni Abraham. Mo nang nagawa si Isaac. So mao ning gisay-isay ni Paul ang two testaments between the lust of the flesh and between the promise. Lust of the flesh, the son of lust of the flesh and the son of the promise. The promised son. Mao ning istorya. Digto sa Sinai, sa Arab country, digto ang mga badlongon nga mga anak sa lust of the flesh. Apan ang anak sa promised son, diha na dili kayo badlongon. Mao na siya ang mga nasakop sa mga apostoles, ang nasakop sa mga kauban nila ni Mary Magdalene nga igsuon nila ni Lazarus, katong mga miri-miri nga uban sa mga apostles nga nagpangita kay Jesus. Mao tong mga kaliwat niya sa mga son of o children of a real woman with husband. Mo na silang children ato. Hantod karon kung naa pa may galing nga mga remnant Israel in blood sa Israel nga nagabantay gyud sa sugo o nagsabot sa plano sa kaluwasan, okay ra. Pero ingon ni Paul, wala na'y kanahan, gihatag na ang plano sa kaluwasan sa mga hintil. Sama nato nga dili Israel in blood. So mag-rejoice na ta. Ingon ni Paul, rejoice. Kaya wala kita nag-travel sa kana nga mga eksperyensya. Wala kita gadala, wala tagiber ang kana nga eksperyensya. Kay kita, kung nagtuo na ta kay Ginoong Hesus pinaagi sa bautismo o nagsabot sa plano sa kaluwasan, spiritually level, nga gisulat na sa atong kasing-kasing napulo kasugo, o magbantay ta sa napulo kasugo, spiritually level, mag-agak na si Ginoong Hesus, magtabang na sa kanato, aron mahimo tang perfect. Mao na ang pagsabot sa plano sa kaluwasan. Direta sa 28, ingon niya, now we, brethren, as Isaac was heir in the children of promise. Muna, kiklaro na ni Paul sa 28. Ingon niya sa 28, klaro na gini Paul ang covenants of the promised son. Ingon niya, now we, brethren, kita, as Isaac was, kita mga promise na, sama ni Isaac nga spiritual level. We are Israel in spiritual. Ingon niya, are the children of promise. Mao na si Paul mag-interpret. Mao na si Paul magsulti. I-interpret na si Paul. True and correct interpretation according to the wisdom, manifold wisdom of God. Mao ning manifold wisdom nga ginamin ni Paul dito sa Episo 3 verse 10. The manifold wisdom of God. Dili ni siya bla 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 lang ng wali-wali nga ilang naintindihan lang si Sarai og si Hagar nag-anak kay Ismael og nag-anak kay Isaac. Maura. May learning points kana, spiritually level. Mao ning gisaysay ni Paul sa Galatians chapter 3.
So in verse 28, nag-ingon na siya, now we, brethren, as Isaac was. Kita mga kaigsuunan, mga Gentiles, apil na ta, as Isaac was, are the children of promise. Mao nang pag-intindi aning statement ni Paul. Mao ni, mga children na ta sa promise, bisan pa kita nga mga Gentiles, nga dili, dugo sa Israel. Kay gihatag naman sa ato ang plano sa kaluwasan. Equal na ta, wala na diferensya. We are the children of promise. Kay si Paul, magwawali siya sa mga hentel. Siya ang nagpasabot sa tanan nga kamatuoran nga naa sa plano sa kaluwasan. Digto sa mga hentel. Kita nga mga hentel. Siya ang nagwali sa mga hentel. Basahan yung Roma. Basahan nyo ang kasulatan. Verse 29, basahon ta. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. May ingon na po gamo nga controversial kay dili nyo naintindihan ang thought ni Paul. Munang pagka bot lang. Lisod kayo magsigigtag balik-balik sa word nga banga, bugo, ginagamit na dito sa eskwelahan. Mga estudyante, ako nakadungog ko ana dito sa imbisip ako. Mga estudyante mag-ininggitay na sila, gamiton nila bugo ka. Banga manggod ka. Oh. Pero kanang banga ug bugo, terminology lang na unta nga dili ta i-absorb sa tinuod nga fleshly attitude. Pwede na gamito nato for the sake lang nga maka-constructa og learning poem. Constructive lang. Pwede ko ninyo ingnon bogo. Pwede ko ninyo inyong banga. Kay aron ma-develop ko. Constructive intention. Pero kung ipadayunan tagid lang nga in a fleshly manner, banga kita, bogo kita, mabanga kita, pareho kita ni kinsang banga ug bogo. Si Taneng. Kay digto na gud sa unta sa langit. Pero bogo man tungod gipasulabi ang iyang unod pod. Ang iyang nature nga may pride. Dili siya fleshly manner, spiritual unta siya. Pero ano siya pride. Igamit yang pride so banga, bogo. Tanawa. Gidagdagit sa siyota kay pirte man ka pride. So, kung ato gamiton ang banga og bogo nga terminology in a fleshly manner, may mo gitanitani nga high pride nga brain. Power of the brain mo nang high pride, power of the brain. So ingon diri niya sa 29, but as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the spirit, even so it is now. Kung sambot pasabot. But as then he that was born after the flesh. Karon ka na mga tawhana nga tao nga unod-non lang gyapon ang gipatigbabaw sa ilang utok, bisan na ka-eskwela na unod-non lang gyapon ang gipatigbabaw sa ilang utok na tao sa unod. Ingon niya diri sa 29. Was born after the flesh, persecuted him that was born after the spirit. Ila gyapon gi-persecute ang natawo nga after the spirit, gi-persecute. Unsa man ang bot pasabot diri? Him that was born after the spirit, even so it is now. Katong mga natawo gyud nga unod-non nga gi-counterfeit na ni Satanas ang ilang utok nga after of their lust in the heart. Mga unod-non hantod karon ila gyapon gina-persecute katuyaang natawo after the spirit. Ingon niya after the spirit, ingon niya diri. That was born after the spirit, gina-persecute ginila. Gihapon hantod karon ingon sa Ginoo, even it is now, so it is now. Kanang inyo pagsinggit nga ang balaod dili makaluwas, that is the indignation, that is the sign of persecution to those who are in the truth, even in the teaching of Paul, even in the
plan of salvation. Even Christ that is born in spirit during his time here on earth, he was born in spirit. You are still persecuting Christ, persecuting those people who are in the born in spirit. Katong gasinggit ngang balaod dili makaluwas, it's a sign of persecution. Persecution to the plan of salvation. Persecution to Christ. Persecution to those who are learning about the plan of salvation in spiritual level. Karon, nag-ingon ang Ginoo, who despised the law of Moses died without mercy. And still until now, they persecuted the one who born in spirit. Christ is born in spirit. Else nga nagtuon sa plano sa kaluwasan og nakasabot og nagkinabuhi according to the wisdom of the plan of salvation that is born in spirit, and you are persecuted him because nagsinggit kamo. You are shouted that the 10 commandments cannot be saved. You are persecuting born in spirit like Christ. And the one who born in spirit, the Gentiles who accepted the teaching of the plan of salvation. You are persecuted him. And that is the indication or the sign that you are in the direction of the counterfeit of Satan. You are counterfeit of Satan. Mao ni ang mga learning points nga gisulat ni Paul nga dapat nato intindihon. Deep, lalom nga pag-intindi, mga kaigalaan, mga kaigsuunan. Pasagdi nyo ng gawali nga nahimo na sila nga kung sa popularity pa sa kalibutanong butang, mga basir. Gipalagot kita nga nagatuon sa plano sa kaluwasan. Gilibog-libog kita. Gihimo kita diri nga unsa tong yang term diri ganina? Allegory. Allegory, gihimo kitang libog-libog. Gilibog kita nang gasinggit nga ang balaod dili makaluwas apan ayaw gyud mo pagpationg, ayaw pagpa libog. Ayaw shake ang inyong spiritual level. Ayaw himo ang kanang murag earthquake nga tayogon ang inyong spiritual level. Ayaw pagpadaog. Continue, accept the teaching of the plan of salvation. Study more about the plan of salvation. Learn of what I am telling you now, what I am doing to you. This is my echo. This is my re-echo. I mean, this is my re-echo to you, the plan of salvation. So, just continue. Follow my re-echo. Learn more about the plan of salvation. What I have said to you, that is only a learning points or a open door for you to learn about the plan of salvation. Just connect all the texts that I have given you and learn more about the plan of salvation. Please understand my last teaching to you this time about the plan of salvation. This is the call of the Lord. This is a good privilege. This is a chance for all who are listening right now. This is a chance from the Lord that you will understand the teaching of the plan of salvation, the right truth, the right interpretation, the correct interpretation in this thought of Paul in his epistles, in his write-up, that the plan of salvation should be known to the people. So listen to this teaching. I am now re-echoing to you. This is a re-echo job of mine for you to hear and to learn and to understand and accept the teaching of the plan of salvation, which is the right track, the right pathway, the right way going to the land of promise, going to the righteousness, which is the righteousness of the 10 Commandments to be imputed to those who learn about the plan of salvation, like Abel, like Abraham, and like Enoch and Elias, already accepted
as a faithful individuals, because faith means obedience of the law in order to receive the imputed righteousness from the law to the human being. Mga kaigsunan, padayonon taning ato pagtuon. Direta taman lang sa verse 29 of chapter 4, 21 to 29. Ipadayon tani sa sunod na nga Lunes. Kay ang atong time limited man, og ang ako health kung sobra na nga sulti na ako, magbugat na ang akong huna-huna murag dili na ko ka-concentrate, so ato tagaan pod og gamay nga rest ang ato nga health, no? Ang ako pag-express ninyo. Taas-taas naman ang akong nasulti, so mabalik ta sunod nga Lunes. Just prepare always your King James Version, and prepare your ears, and prepare your hearts, and prepare your mind to understand everything that we learn in this write-up of Paul. And we are studying in Galatia now. We will continue this next Monday. Padayonon tani sa sunod na pod nga Domingo. I mean nga Lunes. Sa sunod nga Lunes ato ni padayonon. Ako lagi i-remind kamo nga usahay na ako'y mga ginasulti sa akong dila nga paspas ko magsulti. Usay ang teksto ko sayop, pero ang utok ko correct ang direksyon. Katong part 43 ko nakasulti ko sa Hebro Hebro 3:25. Ang punto ato unta Romans 3:25. Pero nakasulti ko nga Hebro 3:25, which is wrong ang ako text, pero ang ako nga explanation correct, kaya ang nasa akong utok gapunting sa Romans 3:25. So usahay na ako'y mga statement nga paspas ang akong pagkasulti nga usahay ang mga teksto garambol sa akong utok, ang dila ko madiritso og sulti sa dili mao nga teksto, pero ang pag-explain ko correct sa mao nga teksto gid nga correct, pero ang pagsampit ko lang slit of the tongue nahimong Hebro ang Romans 3:25, nahimong Hebro 3:25. So mga kaigsunan, daghang salamat karong hapon. Nindot ang atong pagtuon bahin aning Galacia nga mauni ang gina-misinterpret sa mga mga readers, mga magwawali nga gabasa nga ila dayon i-misunderstood kay lisod ko no, complicated ko no. So i-misunderstood nila kay dili nila gina intindi lalom. Ang ilang comprehension mabaw lang mo nang kapuya na sila maguna-una kay ang ilang gihuna-una dawat limpyo, unod nun kaayo. So dili pwede ang flesh sa kaluwasan nato. Walay welcome sa langit nga fleshly direction. Lust of the flesh, spiritual evil ang gusto sa Ginoo, og ang langit walay dawat limpyo. Kinanglan ta magbuhat sa atong responsibilidad as a responsible person in the plan of salvation. Salamat mga kaigsonan, mayong hapon sa tanan. Padayon ta og ang Ginoo magpanalangin kanato, og ang Ginoo magpadayon pod hatag kanatong kusog sa pagsabot sa plano sa kaluwasan ug paghatag interest aron kita maka-welcome sa second coming. Ako nagaampo nga ang Ginoo kauban nato karong adlaw. Mayong hapon. Bye-bye. Balik ta sa sunod nga semana. Ining inyong higala si Val Ritita.